Balik bayan at balik trabaho, yan ang tema natin ngayon mga kadembong. Hapon na ngayon dito sa Finland at kami ay papunta ngayon sa Helsinki Airport para sunduin namin si Mama at si Kuya DJ. Sobrang bilis ng mga araw, kaya lang nung nagbakasyon sila papuntang Pinas para sa holiday vacation nila. Tapos ngayon, susundin na namin sila, parang ang bilis. What more pa kaya para sa kanila, di ba? Well, isa ito sa mga experience na kailangan mong pagdaanan kapag ikaw ay isang OFW gaya namin. Tanda ko pa noong unang bakasyon ko pauwing Pinas, sobrang excited ako noon. Lalo na at alam kong sasalubungin ako ng family ko. Yung tipong 1 month before ng vacation, tamad na ako pumasok dahil ang iniisip ko na lang ay yung bakasyon ko pauwing Pinas. May mga iba naman sub-sub sa OT para maraming maiuwi sa Pinas at maibili ng pasalubong. Ang buhay OFW ay hindi biro. Very challenging. Bakit? Ito isipin mo ha. Karamihan ng mga OFWs, bago makaalis yan, ang daming pinagdaanan. Merong iba, kailangan pa mag-exam para makapasa sa national standards ng bansang pupuntahan nila. Siyempre, isa sa mga challenging part din ay yung paglikom mo ng pera, panggastos paalis. Akala ko noon kapag nakaalis na ako, okay na lahat. Yung pala, tip of the iceberg lang yun. Dito ko naranasan na isang putahe lang ang ulam ko halos sa isang linggo. Bakit? Yun kasing mura at madaling lutuin. Kailangan namin lunukin yung pride namin at pinag-aralan namin para may kitain kami. Kung hindi nyo na itatanong, karamihan ng OFWs ay degree holder na hindi angkop ang trabaho sa tinapos namin at kung ano-ano pang blue-collar jobs para may maipadala sa kanilang pamilya. At ang pinakamahirap dyan ay yung mawalay ka sa pamilya mo at iwanan mo yung lugar na kinalakhan mo. Kaya kapag magbabakasyon na kami, sobrang excited namin kasi makikita na namin yung family at yung lugar na kinagisnan namin. Tapos, kapag pabalik na ang isang OFW sa trabaho, back to reality na naman. Mahirap kumayod, pero mas mahirap iwan yung pamilya mo at yung lugar na kinagisnan mo. I bet, mostly lang nakaranas na nito naiyak. Pero ganun pa man, kailangan lakasan at tibayan pa ang loob. Para sa ekonomiya, para sa pamilya. Sa mga kapwa ko OFW dyan, pihado, naramdaman nyo yan, di ba? Nga pala, alam nyo ba na ang mga OFW natin ay napakalaki ng impact sa GDP ng bansa natin? GDP o Gross Domestic Product. Ito yung kabuuang monetary value of all goods and services produced within a country's borders during a specific period. Ito ay indikasyon ng magandang economic health and performance ng isang bansa. Halimbawa, noong 2023, may 9-10% remittances ang mga OFWs. O sabihin na natin around $36 billion. Ang laki, di ba? Kaya isa ito sa mga rason kung bakit na-consider ng mga OFW ang modern heroes natin dahil sa laki ng impact nila sa ekonomiya ng bansa natin. At syempre, dahil din sa sakripisyo nila, maibigay lang ang pangangailangan ng pamilya nila. Hindi lahat ng OFW ay pare-pareho ng pinagdaanan. Masuportahan lang ang kanilang mahal sa buhay. Merong iba mapalad sa pag-abroad nila at hindi dumanas ng mga nabanggit ko. Masaya ako para sa inyo kung kayo yun. Meron din namang iba, kagaya ko na pinagtitiisan ng hirap at sakripisyo para sa kinabukasan ng pamilya nila. Saludo ako sa inyo, lumalaban kayo ng patas. Masasahan pa at giginhawa din tayo. Comment nyo naman sa baba kung ano yung mga na-experience nyo as an OFW para ma-share nyo din ang kwentong OFW ninyo. Kung narating mo hanggang sa dulang video na ito, salamat ulit sa pagsama sa amin sa araw na to. At kung nagustuhan mo ang content namin for this video, pwede bang maglambing? Pa-like at subscribe naman kami para mas ganahan pa kami na gumawa ng ganitong content. Ingat mga kadembong. Kita-kits sa next video. Hoy! Wait lang! Akin yan ah! Hintayin nyo ako. Teka. Wait lang.